Okay, so number 6, saan matatagpuan ang Mesoamerica? Okay, yung choices, yung una, sa pagitan ng Sinaloa at Poncenca. Pangalawa, sa pagitan ng Huanghe at Yangtze. 3, sa pagitan ng Tigris at Euphrates. And 4, pagdumi ng Indus at Ganges. Okay? So, yung tamang sagot ay letter A, yung una. Okay, 2 points. And then, done. Required. Okay. So, let's proceed sa number 7. Okay. Ano ang positibong na ilulunot ng pag-apaw ng ilog Huanghe sa China? Okay. So, yung pagpipilian, number 1 option is pagbaha sa North Plain. Option number 2, pagkasira ng mga pananim at bahay. Option number 3. Okay. Yung option number 3 natin ay nasan na? Pagtaba ng lupa. Option number 4 ay pagdumi ng lungsod. Okay. So, the correct answer, dito ay pagtaba ng lupa. Okay. So, yung answer dun sa number 7, ano ang positibong na idudulot ng pag-apaw ng ilog Huanghe sa China? Pagtaba ng lupa. Okay, so 2 points siya. Lalagay natin 2 points. Done. And then required. So, next question, number 8. Okay, number 8. Okay. Ano ang kauna-unahang kabihasnan na umusbong sa Mesoamerica? Okay. So, yung mga option na pagpipilian. Okay. Aztec, pangalawang option ay Inca, sunod ay Olmec, and then Toltec. So, yung answer dito ay
ang Olmec. Okay, Olmec. So, 2 points. Done natin. And then, required. So, next question number 9. Okay. Alin sa katangiang geographical ng mga sinaunang kabihasnan ng daigdig ang may malaking pagkakatulad sa isa't isa. Okay. Option number 1 is ang pinag-usbuan ng mga kabihasnan. Ang mga paniniwala ng mga kabihasnan. Option number 3, ang mga uri ng tao sa kabihasnan. And option number 4 ay ang mga likas na yamang matatagpuan sa kabihasnan. Okay. So, yung answer dito ay letter A. Answer key. Pinutin lang natin yan. Ayan. And then, lagyan natin ng points. 2 points siya. And then, done. Required. Okay. Next question. Question number 10. Question number 10 na tayo. Paano napararami ng mga Egyptian ang kanilang maaaring itanim bawat taon. Okay. So, pagpipilian, option number 1 is tinatabasan ang tangkay ng kanilang maaaring itanim bawat taon. Natapos kay kanilang pananim linggo-linggo. Sorry. Tanim. Kanilang maaring tinatabasan ng tangkay ang kanilang pananim.
Linggo. Option number 2, naghihintay ng tag-ulan at tag-araw. Option number 3, sinasabuyan ng pataba ang pananim. Option number 4 is nag-iimbak ng tubig at naghuhukay ng mga kanal. Ayan. So, yung answer dito ay, ayan, letter D. Nag-iimbak ng tubig at naghuhukay ng mga kanal. Kasi that time, nakokontrol na nga nila yung pagbaha doon sa lugar na nila. Dahil pag umaapaw yung ilog Nile, nakokontrol na nila yung tubig. Dahil sa mga ginawa nilang mga irigasyon, mga kanal, at dam na ginawa nila. So, lalagyan natin to ng 2 points. So, done, and then required. Okay. Next question is number 11. Okay. Ano ang tawag noon ng mga Chino sa sinaunang lupain? Okay, yung option number 1 is Central Kingdom. Okay, option number 2, Top Kingdom. Option number 3, High Kingdom. And then option number 4, Middle Kingdom. Okay. So, yung answer key natin, yung answer dito sa tanong na ito ay Middle Kingdom. Then, lalagyan natin siya ng points, 2 points, then done, and then required. Okay. Next is question number 12. Okay. Question number 12. Anong lungsod ang bagong tuklas ng mga sinaunang sentrong kabihasnan sa kasalukuyang panahon sa lambak ng Indus. Okay. Option number 1 is Harappa at
Mohenjo-daro.